tapos hindi kinaya nung Quezon City Dragons nung time na yun yung pag-adjust. So, this season, ayokong manghula kung sino pinakamalakas, pinakamagaling. Kasi again, before, billiards was played as an individual sport. Ngayon, team sport siya. So, it all depends dun sa chemistry ng team. So, hindi ko masasabi kung sino ang malakas na team ngayon o sino ang dehado. Other than dun sa Shark King, no? Tsaka yung shot clock na hindi na 10 seconds, ano na lang, buzzer beater na lang. Meron Hindi, pa bang... ano siya, 25 seconds ang shot clock namin. Pero before kasi nagwa-warning sa last 10 seconds. Nagka-countdown siya. So tatanggalin yung countdown na warning sound. Sa 10. Magiging buzzer beater na lang pag hit ng shot clock ng 0. Parang sa basketball. So hindi na siya mag-alarm ng 10. Hindi na. So kailangan aware yung players dun sa oras. Nakikita naman, ano? Nakikita naman. Similar sa basketball. Other than those two, meron pa bang dinagdag kayo na I think bago? yung isa pang naging controversial sa amin, yung pagtanggal namin sa jump cue. Oo. Tinanggal namin yung jump cue kasi parang natanggal yung advantage ng Filipinos nung nilagyan ng jump cue ng foreign organizers. Kasi kung naalala niyo dati, nung panahon ni Efren, wala naman jump shot. Tapos nagdo-dominate tayo sa sport nung time na yun. Kasi dito sa Pilipinas, magaling ang players natin bumanda, magaling mag-safety, tsaka magaling tayo mag-tinatawag na two-way shot. Yung two-way shot, yun yung pag sumablay ka, nakatago pa rin yung bola. So ano siya, defensive shot siya ng Pilipino. Nasanay tayo sa ganung tira kasi yung playing conditions dito sa atin hindi ganun kaganda. Lalo na yung mga players dumadayo, tapos naglalaro sila for money, tsaka pag natalo sila, wala silang kakainin. So nasanay sila gumawa ng mga two-way shots na yun. So pagdating nilang abroad, magaling sila. Kumbaga, hindi alam nung ibang players kung ano yung ginagawa ng Pilipino. Kaya nag-champion sila Efren, nag-dominate sila ng time na yun. Nilagyan nila ng jump shot. Ngayon, tinatanggal namin yung jump shot para maibalik yung excitement ng sport tsaka kung bakit tinawag magician si Efren. Sa Shark King, meron ba kayong nilagay na rules na bawal yung bullying, bawal yung below the belt, or walang basta laro lang, doon lang sa laro? Meron ba kayong mga... Yes, of course, meron kaming nilagay na rules na bawal yung mga ganun. No? Bawal magmura, bawal ano. Pero again, siyempre, this is a sport. When you are on the table, when you are in the arena, emotions are flying. So, ang hirap din sabihan ng mga basketball player, huwag kayo magmura, di ba? Pero syempre, we have rules in place para ang players hindi mag-go overboard, no? So, our referees tatawagan ng technical foul yung players natin. So, first time sa history na ang players tatawagan ng technical foul sa bilyar. Last question, Hadley. Last year na meron kayong TV coverage. This year ba meron pa rin kayong... Meron pa rin tayo. Ipapalabas na ngayon tayo sa RPTV, tsaka sa PTV4, may sports channel sila. At also in Blast TV. So nadagdagan kami ng broadcast partners. May mga kausap din ako na local broadcast partners sa mga provinces. Kasi ang contracts naman namin with broadcast partners is not exclusive. So we are still looking for other broadcast partners na para maikalat. And we are giving the content for free. Hi, good morning everyone. Follow up lang Sir Hadley dun sa, since yung dahil puno din nagdagdag na dun sa roster sa Sharks. And obviously may impact yan sa mga ibang schools din. Pero may mga ongoing talks po ba kayo ngayon sa mga collegiate leagues na yun nga idagdag yung billiards? Wala pa sa ngayon. I think first step natin is to push yung sikat ng sport muna. Tapos I think pag sumikat na talaga tayo, mas madali makipag-usap sa schools. Pero for now, we're still doing our ongoing scouting tour. Ongoing pa rin ang scouting tour namin. Nakafocus kami ngayon sa U-Belt, sa mga billiard halls along U-Belt. We're still trying to get other players from other schools na magkaroon
magkaroon ng pagkakataon makapasok sa SPA. So, hindi porket may 6 players na doon sa teams, hindi na pwede magdagdag. So, we're looking to add more players pa. Siguro maximum 7 to 8 players. Kaya tuloy-tuloy ang scouting namin. We will stop adding players or drafting players siguro around mid-season. So, ongoing pa rin para sa mga players dyan or students na gustong makasali or mabigyan ng chance sa SPA. Follow nyo lang yung page namin. We will post scouting schedules.